Hello guys, hello. Good evening, good day sa inyo lahat. Okay, welcome guys dito sa News Review TV. At ngayong gabi ay talakayin natin ang subject on how Indonesia stand up to China. Okay, sabihin ko lang guys na ang video ito ay medyo matagal na, even panahon pa ito ni Duterte, 2019. Pero interesting ito guys. So ito ang gusto kong bigyan ng komentaryo ngayong gabi. Okay. Dahil, alam mo guys, itong China, hindi lang naman nag-intrude sa mga karagatan ng Pilipinas. Matagal na itong ginagawa guys. 20 time immemorial pa ito. Like 2010, by the time 2016, marami ng countries guys ang pinapasukan ng mga Chinese militia, Chinese fishing boats, illegally na fishing doon sa mga karagatan ng ibang bansa. This time guys, mag-focus tayo sa paano dinil ng Indonesia ang Chinese intrusion papunta sa teritoryo nila sa Natuna Islands. Okay? Panoorin natin ang video ito guys dahil napaka-interesting nito. Okay? Has been the talking point this last week, but in the last week, the world's most populated country, China, and the world's fourth most populated country, Indonesia, gathered naval troops in the South China Sea. Talk about all the World War rhetoric. Let's play you an audio clip. This clip is from the 24th of December 2019. China's Coast Guard vessel intruded into Indonesian territory near the disputed South China Sea. An Indonesian Coast Guard is informing a Chinese Coast Guard that they have intruded. Listen to this. China Coast Guard, 5302. This is Indonesian Coast Guard. Calling you over. Yes, sir. As information, sir, you are in Indonesian waters. You are on the position 05 degree. 27 minute 367 second north, 109 degree 29 minute 023 yung Coast Guard nila pinaalam lang muna ang China has an kung nasaan silang location. over the island in South China Sea under adjacent waters and enjoys the marine rights for the jurisdiction in the relevant waters, as well as the seabed and farmfall. I order you to leave this territory. I order you to leave this territory. Ganyan guys, hindi ka makisuyo. Kung lupain mo yan, kung karagatan mo yan, you order. Kailangan magbigay ka ng order, lumayas kayo rito. Ganyan ang ginawa ng Indonesia. Sino pang Indonesia? Hindi naman gaano ka strong country itong Indonesia, and yet they can say, I order you, lumayas kayo sa karagatan ko. Ganyan ang ginawa nila guys. Okay, so tignan mo kung anong naging resulta. Patuloy natin guys. Indonesia immediately warned China. Here is a map of the region to help you better understand. Indonesia said that China trespassed into its exclusive economic zone near the Natuna Islands. Now here's the thing. South China Sea is an important trade and strategic route. It is believed to contain large quantities of oil and natural gas. China claims most of South China Sea, but Brunei, Malaysia, Vietnam, the Philippines, and Taiwan also have laid claims to the South China Sea. Okay, ang sinabi nung Chinese Coast Guards, guys, nang sabi nila, may authority sila over the Spratlys Island. Alam niyo ba kung anong basihan nila sa kanilang authority, guys? Dahil yan daw ay natural fishing ground ng mga Chinese. Ibig lang sabihin na matagal na sila, 100 years na yan silang nag-intrude sa mga karagatan ng mga ibang bansa. So, inalaw ba yan ng Indonesia? Okay, ang sinabi ng Coast Guard is Spratly Islands. Pero saan yung incident yun guys? Na nakita yung Coast Guard sa Indonesian waters? Doon sa Natuna Islands. Ang layo na noon. Nasa loob na ng Indonesian waters. Okay? So, ano ang reactions ng Indonesia? Sinabi nila outright, I order you to leave this place.
to leave the territory. Dahil sa kanila yon at dapat hindi ka makisuyo na please, umalis ka rito para namang hindi sa'yo. So, ganon ang dapat gawin sa mga intruders na yan. Orderan mo, lumayas kayo sa karagatan ko. Ganon. Okay, patuloy tayo guys. First, China dismissed Indonesia's concerns. Listen to this again. China has historical rights in South China Sea. Historical rights. Chinese fishermen have engaged in normal fishing activities in waters related to the Spratly Islands. Tignan mo yung kalukuhan na yan. Dahil sa nangisda sila sa China is kanila talking na. about the Spratly Islands. Indonesia's warning was not about the Spratly Islands. It was about the Natuna Islands. Look at the map again. Natuna But Islands, ang Indonesia layo. did not let China have its way. It increased patrols around the Natuna Islands. China's ambassador to Jakarta was summoned. China did not expect this turn of events. Immediately, China started speaking about quote-unquote strategic friendship with Indonesia. So guys, tignan mo anong naging reaksyon ng China nung pinalayas sila sa territorial waters ng Indonesia. Inano ba sila? Pinaulanan ba sila ng missiles? Di ba hindi? Ang sabi diyan, nagbago ang posisyon ng China. Nakipag-ariglo, gusto nila ng friendship. Okay. Dahil challenge sila. Lumayas kayo rito. Dahil yung China na yan, pagkapuntahan nila ang lugar na wala namang silang challenge na kuha, managat sila ron guys. At pagkatapos niyan, sasabihin lang nila, matagal na kaming nanagat dyan. Okay? Kaya yun ang rason kung bakit sa kanila na. Anong ginawa ng Pilipinas guys sa panahon ni Duterte? Hinayaan ang China na maglipana silang nakaaligid-aligid dyan sa Palawan. Pumasok na sila, hindi sila yung nandun pa sa Spratly Islands. Nandyan na talaga. Nakikita na sila sa mga bakuran ng Palawan. Okay? And yet, anong ginawa ni Duterte? Nagtago siya sa lamisa niya. Yan ang rason kung bakit ang China ay inoccupy na yung West Philippine Sea. Okay? Sa Indonesia, first time pa lang sila nag-intrude. Nakitaan ng mga Chinese Coast Guard doon. Pinalayas sila outright. Ganon ang gawin mo. Bakit hindi mo palayas? Sa'yo pala yan. Nako. Yan ang Kaya nagsimula ko mag-vlog dito guys. Ang only reason is na suka ako doon sa ginawa ni Duterte. Kaya tignan natin nga ang example na binigay ng Indonesia. Paano nila dinil ang intrusion ng China sa karagatan nila. Okay? So, magpatuloy tayo guys. Ganito. China and Indonesia are comprehensive strategic friends. Tingnan mo yan, mukha yan. Is the big picture and the main Strategic friends trend. daw. Divergence is only a Dahil part of pinalayas it, sila. and it is like a branch of a river. Branch of river. So why did China change its stance? Here's the answer. Indonesia's preparation for a possible conflict was very strong. Yes, I'm very using these words strong. carefully. Hindi yung F-16 kay Duterte fighters na to the nakipagkaibigan Natunas, pa ni 6 Xi Jinping. Indonesia also mobilized its fishermen in the islands. O yan. China realized that Indonesia was ready to fight for its sovereignty. Indonesia's President Joko Widodo said, and I'm quoting, "There is no negotiation when it comes to sovereignty. China had to retreat." Ano raw guys? Ang sinabi ng presidente ni si Widodo, there is no negotiation patungkol sa teritoryo mo. You have to stand up. At nakita ng mga bully na may nag-stand up, umalis sila at hindi na sila ginugulo. So may nanggulo pa ba sa Indonesia ngayon? Paligid-aligid na lang yung doon. Sa Indonesia guys, ilang taon na yan. Sa tuwing maligaw yung mga na yan, fishing boats na yan, mga Coast Guard, mga Chinese militia na yan, pinagbabaril lang yan doon. Ilang barko na ba sa China ang nabasag sa Indonesia? Kaya sila hindi na pumunta doon. Yan ang rason kung bakit ang Chinese ay patuloy na nambubuli sa Pilipinas. Dahil binangga na nga, binumbahan na nga, hanggang ngayon wala pa rin ginawa. Dahil sa takot na wala daw silang armas. Kahit, bakit wala ka bang barko? Wala ka bang barko
panggera dyan. Di ba meron? Kahit isa, dalawa, pwede mo yung gamitin. Just to stand up. Yan ang ginawa ng Indonesia. They stand up China against China. It's too late na ngayon ni Marcos. Ngayon lang siya nag-stand up. But, ganun pa man, we are very thankful ni President Bongbong Marcos dahil siya lang sa mga palpak na presidente ng Pilipinas na dumaan ang naglakas loob mag-challenge ng China. Kaya nung una walang ibang Amerika hindi tumulong. Kahit Japan hindi tumulong noon. Kasi nakita nila si Duterte na parang tuta na nakatago ang buntot. Kaya ngayon nahirapan si Marcos, and yet Marcos still did his part. At nakita ko na meron siyang success dahil nakita ko lahat ng mga allied countries ay tumulong na sa Pilipinas. Okay? Ito ang rason guys kung anong pinalabas ko ang video ito. Dahil nakita natin kung paano dinil ng Indonesia ang China. Ganon. You stand it up. Pagkas teritoryo mo, do not let anyone take a square inch of your territory. Dahil yung ano na yan, China na yan, ever since time millennia, kahit nung BC pa na panahon, ganyan sila kaya lumaki ang lupa ng China dahil puro capture ang ginagawa nila. Pag nakita nilang hindi nag-stand up yung lugar na pinuntahan nila, sa kanila na. Paano ba nila na capture ang Tibet? Nalalam niyo ba guys yung Dalai Lama na naka-exile nandun ngayon sa US? Dahil bata pa yan siya, siya ang leader ng Tibet. Pero dahil alam ng China na wala namang magawa itong bata at wala ring kaya nilang i-expel sa lupa, kinuha lang sila doon, pinunta ng mga sundalo at pinagbumbahan ng mga Tibetans at hanggang ngayon ang Tibet ay napasa China na. Tignan mo yung bulastugan ng China na yan. So, that's how they expanded the lands. At ngayon, anong ginawa nila? Nag-draw sila katulad niya mga Tendas line. Yan yung marker nila na i-capture na naman nila. Alam nyo ba guys, kung hindi ka mag-stand up sa China, do you think that they will stop? Okay, ngayon, kinuha nila ang West Philippine Sea. Pasalamat tayo at meron na tayong credible opposition sa China na kiniklaim natin ang West Philippine Sea at hindi natin ibigay sa kanila. Kung yun pa rin ang policy ni Duterte ang sinunod nitong si Marcos, nakuha nila lahat ng West Philippine Sea at alam niyo ba kung titigil sila, kuhanin nila pati Palawan, pati lahat ng mga isla ng Pilipinas, mag-draw na naman sila ng ibang mapa, kasali na ang Palawan. Okay? Ganon ang mangyari guys. Kung pabayaan mo lang yung bully na China, imperialist yan eh. Yan na lang natirang imperialist sa panahon natin ngayon na hindi nag-follow sa mga rule of law. Kahit meron ng pinirmahang UNCLOS hanggang ngayon, inukuha pa rin nila yung buong karagatan. Akala nila kung sa kanila yung yamang dagat, gawa ng Diyos yan. Para yan sa lahat ng humanity at hindi lang sa isang country like China. Grabe itong China. Okay. So magpatuloy tayo guys. Beijing started communicating with Indonesia through diplomatic channels. See? Anong nangyari? Hindi katulad ng Pilipinas. Baligtad ng Pilipinas. Tayo ang nakipag-communicate sa China. Tayo ang laging naglagay lang ng tawag nito? Diplomatic protest. Dito, ang China ang nag-make move, makipag-friendship sa Indonesia. Dahil kahit yan si Bidudo na halos butot balat na lang yan, may tamang prinsipyo siya na pinaglaban niya ang natural resources ng bansa niya. Okay? Today, Indonesia's President Joko Widodo visited the Natuna Islands and Indonesia's military confirmed that Chinese vessels have indeed left the disputed waters. Ano raw guys? Nanatili pa ba ang China doon sa disputed waters ng Natuna Islands? Hindi na. They left there. Dahil nakita nila strong pala ang opposition nitong
mayroon na pala itong may-ari. Sa panahon ni Duterte, hindi niya kiniklaim. In fact, sinasabi pa nga ng kumag na yon na ibigay na lang yung mga islang kiniklaim ng China. Napaka-traitor niyang presidente na. Kung ako nasa Senate, buti na lang hindi ako nandiyan napunta sa Senate. Maglagay ko ng mag-propose ako ng na idemanda ko yun si Duterte ng treason. Dahil hindi niya ginawa yung trabaho niya, mandate niya sa tao na siya ang magprotekta sa soberanya ng Pilipinas. Ang ginawa ba naman nito, siya yung pakana nung sinasabing yung Manila daw gawin niyang province na China. At sinabi niya yan nang nandun ang ambassador ng China. Nag-meeting sila. Patawa-tawa pa, sinabing okay, China can make Manila a province of China. Kaya yung may mga leaflets na nakapaskil diyan sa mga kalsada ng EDSA na sabi diyan Philippines province of China. He was joking of course when he said that, but as a leader of a country, sinuko mo na yung country mo. Wala pang ang war eh. World war pa lang, natalo ka na. Grabe ito. Ako mag-inisip talaga ako ng na paano ko yan, palitis ko yan si Duterte. Siya ang dahilan kung bakit ang Pilipinas or ang China ay nanghimasok sa karagatan ng dahil nanalo na nga arbitral ruling nung 2016. Yan ang kapanahunan niya. Sinasabi pa namang walang silbi yung arbitral papel lang yan. Anak ng tugahok na presidente yan. Buti na lang matanda siya ngayon. At palubog na sila. Buti nga. Dahil kung ako, palayasin ko yan sa Duterte, papuntahin ko yan doon sa China. Magsama sila ni Xi Jinping, bombahan ng Amerika. Kainis. Okay na, emotional ako dito guys. Dahil sa nangyari sa bansang Pilipinas. Wala nang alam nyo ba guys, yung mga isda natin, yung mga galunggong na yan, yung mga tulingan, mga perit, kung kahit ano pa namang isda na yan, even yung mga tamba na yan, dyan pala kinukuha yan sa West Philippine Sea. Okay? So, paano na lang kung sinurinder yan at kunin yan ng China? Meron pa ba tayong galunggong? Meron pa ba tayong tulingan? Wala na. Yan ang rason kung bakit ngayon ang mahal ng mga isda sa Pilipinas. Dahil hindi nag-stand up ang dating presidente natin noon na si Duterte against China. Nakita na niya itong mga videos na to, o nanood pa ba ng video matandang yan? Parang hindi eh. Hindi na yan related sa mga current events eh. Okay? Yan ang rason kung bakit nagproblema ngayon ang Pilipinas. Buti na lang si Marcos na naging presidente natin. And in fact, yan si Marcos na yan, i-declare ko yan na president ay hero sa Pilipinas. Dahil sino bang previous presidents before him ang stand up sa China? Wala. Sila Gloria, sino pa yung matandang may tabako? Lahat ng mga yan, nila Estrada, ay nako, si Panot. Mga pulpul na presidente. Walang nagawa sa Pilipinas. At sinabi pa niyang hindi siya nagsuporta sa kandidatura ni President Marcos because weak president daw siya. Sino ngayon ang weak? Salita pa lang ni Xi Jinping na i-missile ang Pilipinas pag ipurso niya yung West Philippine Sea. Wala na, nag-cover siya. Nagtago na siya sa ilalim ng missile niya, ilalim ng bed. Okay? Ganyan yung ginawa ni Duterte. Para sa akin, yung treacherous yung ginawa niya sa buong Pilipinas eh. Kakahiya siya sa mga heroes ng Pilipinas at pinaglaban itong kalupaan ng Pilipinas. Nagbuwis ng buhay. Siya, paano lang siya? Enjoy lang siya sa pagka-presidente niya. Hindi niya pinutahan ang soberanya ng Pilipinas. Kudos to Marcos. At tama ako sa binoto ko. Okay? So, magpatuloy tayo guys. Okay?
China has not claimed the Natuna Islands, but in the name of self-proclaimed fishing rights, China intruded. And such intrusions, let me tell you, from China are very common in the South China Sea. Yes. 4 years ago, 2 Chinese Coast Guard vessels penetrated deep into Indonesia's naval boundaries that was also near the Natuna Islands. It led to a rift between the two countries, and since then, Indonesia has improved its satellite tracking systems. It is now openly challenging. So, improved satellite tracking systems, guys. Ito kasi ang wala ang Pilipinas eh. Kaya ngayon, yan ang ginawa ng Japan. Bibigyan ng radar, coastal radar ang Philippine Coast Guards natin para matracking yung mga intrusions nila both in the air at sa karagatan. Kung sinong barko ang pumasok na sa teritoryo mo, anong mga eroplano ang ano. Kaya napaka-buting loob ng Japan. Pasalamat tayo na because of that, kaya na nating bantayan ang West Philippine Sea. At alam na natin kung anong gawin diyan sa mga Chinese intruders na yan. I-challenge mo. Huwag mo silang pabayaan na mag-ano lang. Dahil grabe itong China na to. Diba ilang buwan or taon, nakita yung Chinese Coast Guard, nando na talaga sa area ng Palawan. Hindi lang doon sa Spratlys. Pumasok na talaga yan dito sa karagatan ng Pilipinas, panahon ni Duterte na hindi man lang nagpaalam. Grabe. Kaka-high blood. Okay. So, ganyan. Ang rason lang nila is because it is traditional fishing ground. That means, ilang taon na sila, 100 years na yan, kumukuha ng isda, mga taklubo, kahit anong corals, kahit anong pinagkukuha nila dyan, 400 of years. Kaya yung rason na sa kanila na raw. Dahil matagal na silang nanagat dyan. Akong Pilipinas niyan, idimanda ko yan. Sabihin ko na 100 years na pala kayong nanguha ng isda dyan, fishing in that area. That means hundreds na years na kayong nagnakaw ng mga yaman ng bansa namin. Ganon. Hindi lang diplomatic protest. Sabihan mo na yung mga ambassador na yan. Ang tagal niyo pala, papagbayarin ko kayo ng bilyon-bilyon sa mga ninakaw niyong mga resources sa lupa ko. Ganon, para matauhan. Lalo na yan si Xi Jinping na yan. Yan yung mukha na yan. China's 9-9 in the South China Sea. This is an important development in the region. The first real challenge for China in the South China Sea. It's also a lesson for other nations. The best way to deal with a bully is to call them out. Ano daw ang best way to deal with a bully? Palayasin mo. Call them out. Sa ibang bansa, guys, yung mga Chinese na yan, pinagtabuyan yan. Narinig nyo yung bagong balita sa South Korea? Pinaulanan niya ng tubig doon sa yung mga Chinese militia vessels, hundreds of them, hindi tinigilan sa South Korea hanggang hindi sila lumayas o nasira yung mga barko nila. Ganon. Nasaan na yung matapang na Pilipino dyan? Nasaan na yung mga kasundaluhan natin dyan? Okay? Kailangan panahon na to rise up. Hindi pwedeng paisi-isi lang na binangga ka na, pinagbawalan ka na pumunta sa teritoryo mo, okay lang sa'yo. Hindi yan okay. At talagang kung hindi mag-rise up ang Philippine soldiers, guys, or di kaya yung buong puwersa ng Pilipinas against China, they are ang tawag nito, sila, traitor to the country, ang tawag dyan. Kaya yung mga, katulad niyang si Ruben Padilla na yan, at ilan pa mga pro-China na yan, palayasin nga yan sa Pilipinas, papuntahin nyo yan sa China. Hindi yan worth Pilipino na mag-stay dito sa Pilipinas. Kasi mas gusto pa nilang protektahan ang China kaysa Pilipinas. Ganyang-ganyang klase ng mga tao nung unang panahon, sa panahon nila Bonifacio, yung mga noon, yung mga heroes natin ngayon. Ganyan yun kung bakit mayroong mga internal strife. Kapwa Pilipino nagpatayan dahil sa mga opposing ideas na yan na hindi nakakatulong against sa mga mga banyaga. Kaya tayo, guys, mag-isip-isip kayo. Ilang taon bang sinakop ng Espanya ang Pilipinas?
more than 350 years at wala man lang nag-go against sa pamlakad ng mga ano. Ikaw kaya gawing slaves for 350 years. Napaka pangit na history yan sa Pilipinas, guys. Pero ay mong 1521 up to 1898. Ganun ang mga Pilipino. Buti na lang may mga heroes na nagtanggol sa Pilipinas against mga invasion sa ibang bansa. Ngayong panahon, guys, hindi na yan pwede. Meron ng social media, hindi na pwedeng itago ang mga gawaing mga ganyan. Okay? So patuloy tayo, guys, na mag-vlog, patuloy tayo mag-air ng mga opinion natin na nakasuporta sa gobyerno natin. Dahil hindi pwedeng, dahil ang buhay natin hindi manatiling payapa tayo sa bansa natin kung hindi tayo mag-stand up sa mga ganyang klaseng threats na mula sa labas. Okay? Kita mga ninuno natin before 1521, masaya naman sila namuhay dito sa Pilipinas at meron ng mga organized society dito sa Pilipinas. Nung pumasok ang Espanya, sinakop niya ang buong Pilipinas. Naging slaves ang lahat ng mga Pilipino. Tinawag pa na Indio. At balikan niyo sa history kung gaano ka sama ang tingin nila sa Pilipino nung unang panahon. Parang slaves na parang asong tuta na kaya nilang hila-hilain. Ganon. Gusto niyo ba na yan pa rin ang mangyari sa ating panahon ngayon? Or sa mga natin, sa mga anak, sa mga apo natin? Hindi na, guys. Kaya, guys, mas gusto ko na mag-air kayo ng opinion, guys. Sumulat kayo diyan sa mag-comments kayo diyan sa comment section at anong opinion nyo patungkol diyan sa South China Sea as sa West Philippine Sea. Mas maganda, the more opinions na makuha tayo, mas maganda na na alam natin nagkaisa tayo to stand up against yung mga aggressors na mga China na yan. Okay? Ngayon may marinig pa tayo na mga nag-oppose din na ang Japan ay Pilipinas at Japan ay magkaroon ng agreement na military agreements. Anong klaseng utak yan, guys? Kaya nga hindi tayo makastand up sa mga bullies, guys. Dahil wala tayong mga equipments, wala tayong mga kakayahan, mga ganun. Now that other countries is helping, meron pa mga opposition na ganito na kesyo, di ba meron tayong marinig diyang mga Gabriela na ma-repeat daw yung mga atrocities na ginawa ng mga sundalo noon. Iba ang sitwasyon ngayon. Okay? Mas mahalaga ang security natin ngayon kaysa yung mga concerns na yan. Okay? Pangmalakihan na to, hindi ito na maliit lang na yung mga kesyo may inanakan dyan. Nako, mag-react kayo kung gusto nyo. Mag-comment kayo dyan sa comment section. Okay? And guys, parang support nyo na rin sa akin para magpatuloy itong channel na to. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification and bell button, guys, para notified kayo sa mga bagong video. I will try to do my best, guys, na mag-upload ako ng mga videos every 2 to 3 days kung pwede lang. Okay? So, para marinig nyo naman ang opinion sa mga ordinary citizens. Okay? Kayo rin, guys, pwede kayo mag-comment dyan. Para gusto ko lang malaman kung meron bang nag-oppose pa dyan sa mga gawain ni President Marcos, mga hakbang niya para i-challenge ang mga polisiya ng China. Dahil hindi katanggap-tanggap, guys. Nakita nyo ba yung 10-dash line map na ginawa ng China? Lahat nun, guys, hindi lang tayo sinakop blatantly. Hindi lang tayo. May sila. India, kinuhanan ng lupa. Russia, kinuhanan ng lupa. Pilipinas, kinuhanan ng karagatan. Sinakop ang Taiwan. Lahat dito sa baba. Brunei, Malaysia, Indonesia. Kinuha ang mga nila. EEZ nila. Dapat ganyan, di ba meron ng ASEAN? Anong ginawa niyang ASEAN na organization na yan? Dapat merong ASEAN
army. Lahat ng mga countries dito sa South Asia mag-create ng isang military alliances to go against China in unison. Kahit saan mapunta ang China, i-ano sila, i-battered sila. Ngayon nga guys, kita nyo yung mga balita patungkol sa Argentina. Magagawa ko na isang video guys. Sa Argentina, pati pa naman yan sa Argentina, yung mga Coast Guard ng China, militia, mga facing boats, nakarating pa doon. Later sa ibang video guys, ipakita ko yan kung gaano kalayo na yung Argentina. Yan at yan pa rin Coast Guard na yan, napunta doon, mag-aligid, at doon sila manguha ng isda. Wala na silang respeto sa mga tao na nakatira doon. Itong China guys, kailangan, ewan ko lang, kasi ang buong mundo ay nagkaisa, all countries of the world nagkaisa, na mag-follow sila sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Seas. Iyan ang basihan kung hanggang saan ang exclusive economic zone ng bawat bansa para may kaayusan. At lahat ng mga bansa ay tumalima doon. China lang ang hindi. Gayong iyan siya, isignatory din diyan sa UNCLOS. Parang yung mga leader diyan ngayon, I don't know, anong utak nila yan. Mga land grabbers, mga kung ano-ano pang klaseng mga utak na yan. Kaya merong kasabihan na dito daw sa mundo, on earth, dalawa lang ang nagpopulate dito, China and the rest of the world. Dahil ang China hindi nag-follow sa kahit anong mga agreements na ginawa ng mga UN at sa ibang bansa. But they should not be allowed to do that, guys. Otherwise, they will eat up all the resources of the earth. Sa kanila na lahat. Okay? So, hanggang dito na lang, guys. Okay? Pasensya na doon sa pagka-emotional ko, guys. But then, I'm just airing my opinion. Kayo rin ang may opinion. You are free to comment dyan sa comment section. At, good day. At, God bless us all. Okay?